Sa sahod ng mga manggagawa ngayon, paldo na kung maituturing ng ilan ang sumasahod ng 41 to 79,000 pesos kada buwan. Ayon sa Finance Department, sila rin ang nasa top 10 ultra-rich o pinakamayayaman. Pero sabi ng isang mambabatas, nasa middle class pa rin ang mga ito na nangangailangan din ng tulong. Si Earl Tobias nakatutok. Tinabla ni Congressman Miro Quimbo ang paliwanag ng Department of Finance na pinakamayayamang Pilipino ang makikinabang kapag tatapyasin din ang singil na excise tax sa diesel at gasolina. Tanong ng kongresista, paanong naging ultra-rich o top 10 ng pinakamayamang pamilya ang mga sumasahod ng 41,000 to 79,000? No, they're middle class. They're completely middle class. Ito yung sinasabi ko na ito yung umaaray din sa usapin ng pagtaas ng presyo ng gas. And they also deserve some help. Paliwanag kasi ng DOF, 81% ng gumagamit ng diesel ang nasa bracket ng ganyang sahod at 60% ng kanilang konsumo sa gas ay para sa personal o pribadong transportasyon. Pero ayon kay Quimbo, kapos ang datos. Hindi totoo. Why? Because part of that 61%, nandyan ang public transport expenditure, yung namamasahe, yung hindi nagpapagas. Hindi yun nabibilang. Nakahiwalay din yung tanong, may ibinayad ka ba? Pagdating sa jeep, lahat, etc. Hindi yun binibilang nila ng DOF because hindi nila alam ano ba yung jeep, diesel ba o gas? Para magkaliwanagan, kailangang magtapat ang kanyang komite at ang Finance Department para ma-update ang datos. Kailangan daw may submit kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang makatotohanang basihan. Naniniwala tayo na i-consider pa ito ng Pangulo. I see it firmly and sincerely that if the President sees a fuller data, that the impact that he will further consider slashing excise taxes on all oil products. Inirerekomenda rin ni Quimbo ang suspensyon ng paniningil ng value-added tax sa lahat ng oil products sa susunod na 2 buwan. Pwede bang isuspend natin for 45 days or for 2 months? For what purpose? Para magkaroon ng immediate relief? Para sa ating mga gumagamit ng gasolina na pinatunayan po namin ay hindi po pinakamayayaman at pangalawa po, ginagamit ng mga industriya para hindi sila magtaas ang presyo. Yun po yun eh. Humihingi lang po tayo ng oxygen muna kumbaga sa pasyente. I-oxygen mo muna yan habang hinahanap natin yung pamamaraan para makahanap tayo, para ma-address natin yung sakit. Naniniwala kasi si Quimbo na nakabawi naman ang gobyerno sa nakolektang VAT mula sa tumaas na petroleum products. Earl Tobias, IBC News.